ang nakapangingilabot na kwento ng Gog at Magog ayon sa Biblia. Isa sa mga bahaging nilalaman ng Biblia na madalas pagtalunan ay ang misteryosong digmaang binanggit sa aklat ng propetang Ezekiel, partikular sa chapter 38 at 39. Sa katunayan, maraming Bible scholars ang nagsabi na mahirap unawain ang mga nilalaman nito. Pero habang pinag-aaralang mabuti ang propesiyang ito, mas lumilinaw ang mensaheng gustong iparating ng Diyos na siya pa rin ang may kontrol sa lahat ng nangyayari ngayon at sa hinaharap. Ano nga ba ang digmaan ng Gog at Magog at bakit ito may kinalaman sa mga huling araw? Kung gusto mong malaman kung paanong ang 2 kabanata sa aklat ni Ezekiel ay konektado sa end times ayon sa Book of Revelation at kung paano nito ipinapakita ang ganap na kapangyarihan ng Diyos, manatili ka lang hanggang katapusan dahil ito ang video na hindi mo dapat palampasin. Ang pangalang Gog at Magog ay mababasa natin sa libro ni Ezekiel at muli sa Apokalipsis. Subalit, mahalagang tandaan, magkaibang laban ang tinutukoy ng 2 aklat. Magkaibang panahon, magkaibang layunin, at higit sa lahat, magkaibang konteksto. Sa aklat ng propetang Ezekiel, si Gog ang pinuno ng isang napakalaking hukbo mula sa hilaga at lumusob sa bansang Israel. Ayon sa Ezekiel, 38 kabanata, mula sa unang berso ang sabi, "At ang salita ng Panginoon ay dumating sa akin na nagsasabi, Ezekiel, anak ng tao, harapin mo si Gog sa lupain ng Magog at hari ng mga bansang Meshek at Tubal. Magpahayag ka laban sa kanya at sabihin mong ipinapasabi ko, ako'y laban sa iyo, Gog, pinakapuno ng mga hari ng Meshek at Tubal." Ang problema? Hindi lahat ay nagkakasundo kung kailan ito mangyayari. Sa ngayon ay may 2 pangunahing teorya. Ayon sa ilan, magaganap ang digmaan bago magsimula ang tribulation. Sa ika-39 na kabanata, aabuti ng 7 buwan ang paglilibing sa mga patay at 7 taon ang pagsusunog sa mga armas ng kalaban. Ibig sabihin, kailangan ng Israel ng sapat na katahimikan at kaayusan para magawa ang mga ito. Isang senyales na hindi pa nangyayari ang kaguluhang dala ng tribulation. May iba pang naniniwala na posibleng mangyari ito bago pa ang rapture, na lalong nagbibigay ng sapat na panahon para sa mga susunod na pangyayaring nakasaad sa propesiya. Ang ikalawang teorya naman ay nagsasabing magaganap ang laban sa unang bahagi ng tribulation. Base ito sa sinabing mapayapa ang Israel noong umatake si Gog. Ayon sa aklat ni Daniel, magkakaroon ng kasunduan sa pagitan ng Israel at ng Antikristo na magbibigay ng pansamantalang kapayapaan. Doon papasok si Gog, sa gitna ng panahong akala ng Israel ay ligtas na sila. Sa pananaw na ito, nababagay ang daloy ng kwento sa mga darating na sakuna sa panahon ng tribulasyon. Kapayapaan muna tapos bigla ang kaguluhan. Dito nagsimula ang pagbuhos ng puot ng Diyos. Hinayaan niyang magmarcha si Gog at ang kanyang hukbo patungong Israel, pero hindi ito pananakop na magtatagumpay. Isang malakas na lindol ang yayanig sa buong lupain. Babagsak ang mga bundok, guguho ang mga pader at magpapanik ang lahat ng nilalang, tao man o hayop. Magkakaroon ng gulo sa panig ng mga kalaban at sila mismo ang mag-aaway. Pagkatapos, bubuhos ang ulan, yelo, apoy at asupre mula sa langit. Hindi lang basta pagkatalo, ito ay pagwasak mula sa mismong kamay ng Diyos. At gaya ng nabanggit kanina, aabutin ng 7 buwan ang paglilibing sa mga patay at 7 taon ang pagsusunog ng kanilang mga armas. Patunay kung gaano kalaki ang hukbong ito at kung gaano kabigat ang hatol ng Diyos. Ngayon naman, silipin natin ang bersyon ng Apokalipsis. At kung maganap na ang 1,000 taon, si Satanas ay palalayain sa kaniyang bilangguan at lalabas upang dumaya sa mga bansa na nasa 4 na sulok ng lupa, sa Gog at sa Magog, upang tipunin sila sa pagbabaka, na ang bilang nila ay gaya ng buhangin sa dagat. Ito
ito ay mangyayari pagkatapos ng tinatawag na millennium, 1,000 taon ng kapayapaan sa ilalim ng paghahari ni Kristo. Sa pagtatapos nito, palalayain si Satanas at muli niyang uudyukan ang mga tao sa buong mundo. Gagamitin niya ang simbolikong pangalang Gog at Magog para tukuyin ang lahat ng magre-rebelde sa Diyos. Pero hindi tulad ng aklat ni Ezekiel, wala nang detalyadong digmaan dito. Walang armas na sinusunog, walang libing. Sa halip, apoy mula sa langit ang agad na lilipol sa kanila. Kumbaga katapusan agad, para mas maging malinaw sa iyo ang lahat, ay hayaan mong ipaliwanag ko ito ng mabuti. Sa aklat ni Ezekiel nakasaad kung kailan ito naganap ay bago o habang nangyayari ang tribulation, habang sa Apokalipsis naman ay pagkatapos ng millennium. At kung sino-sino ay tinukoy sa Ezekiel na alyansa mula sa hilaga, habang sa Apokalipsis ay pandaigdigang hukbo. Sa Ezekiel ay hindi binanggit ang gampanin ni Satanas, habang sa Apokalipsis ay siya mismo ang pasimuno. At kung paano natapos ang digmaan sa Ezekiel ay matagal na paglilinis at pagsusunog, habang sa Apokalipsis instant apoy mula sa langit. Subalit ang lahat ng ito, mula kay Gog hanggang sa mga propesya, ay iisa ang pinapakita. Ang Diyos ang may hawak ng kasaysayan. Siya ang nagtatakda ng simula at wakas ng lahat ng bagay. Kaya't kahit gaano kalaki ang hukbo, kahit gaano kasama ang plano, kapag ang Diyos na ang kumilos, lahat ay nabubura. Ipinapakita dito na hindi lang siya makapangyarihan sa digmaan. Siya rin ang may kontrol sa buhay at kamatayan. Siya ang nagbibigay ng anak sa sinapupunan. Siya ang nagpapahintulot sa tagumpay at kabiguan. Lahat ng bagay mula sa pinakamaliit na atoms hanggang sa pinakamalayong bituin ay gumagalaw ayon sa kanyang plano. Kapag hindi natin alam ang kasunod na mangyayari, palaging tandaan na Diyos ang palaging nakakaalam. Ang kanyang kapangyarihan ay hindi kapritso ng isang diktador, kundi pagmamahal ng isang matuwid at mahabaging hari. Ang kanyang soberanya ang una ng ating pananampalataya. Dito tayo nakakapahinga. Kung siya ang may kontrol, hindi na kailangang tayo pa ay mag-alala. At sa pinakadulo ng lahat ng ito, ipinakita niya ang sukdulang kapangyarihan ng kanyang pag-ibig nang isugo niya si Jesus para tayo ay tubusin. Sa krus pinatunayan niyang siya'y makapangyarihan, hindi lang sa paghuhusga, kundi sa pagliligtas. Sa dulo ng lahat ng ito, sa digmaan, sa propesiya, sa kaguluhan at tagumpay, may isang bagay na dapat nating bitbitin. Ang Diyos ay hindi tahimik, hindi siya absent. Siya'y aktibong gumagalaw sa kasaysayan at sa buhay ng bawat isa sa atin. Ang mga plano ng masasama, gaano man kalaki ay wala sa harap ng kapangyarihan ng Diyos. At kung kaya niyang iligtas ang isang buong bansa sa gitna ng matinding pagsalakay, kaya ka rin niyang iligtas sa problema mong tila walang katapusan. Ang laban ng Gog at Magog ay hindi lang tungkol sa hinaharap. Isa itong paalala sa atin ngayon na sa bawat laban ng buhay, hindi tayo nag-iisa. May Diyos na lumalaban para sa atin. Kaya sa oras na magdilim ang paligid, sa panahon ng pag-aalinlangan, sa gitna ng kawalan ng pag-asa, kumapit ka sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kaya palaging tandaan na ang propesya ay hindi para takutin tayo. Ito'y ibinigay para ipaalala na may plano ang Diyos, na siya ay tapat, at higit sa lahat na sa kanyang kamay ligtas ang ating kinabukasan. Kaya kung na-inspire ka sa mensahe ngayon, huwag mo itong itago. I-share mo ang video na ito. Maraming tao ang kailangang marinig na may Diyos na may kontrol kahit sa gitna ng kaguluhan.